Chantal Anecoche before. Philippines is using U.S. tax dollars to bomb peasants and indigenous people in the middle of a drought. We demand an end to U.S. support for the bloody Marcos regime. Chantal Ane. The bloody Marcos regime! Grabe mga kababayan! Ang tindi pala nito magsalita, nagmamaliugat itong si Ani Coche. Bueno, kabayan, panoorin pa po natin itong isang headline natin. Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Bok, sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Mongao kung saan sinabi niya that he is withdrawing his personal support for President Marcos and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na Ayan na mga kababayan, sibak na kaagad. Hindi po basta ito sibak sa pwesto, kundi tanggal na po sa pagiging sundalo itong matapang na nagpahayag. Ang bayaning si Odi Mongao ay nagpahayag po ng withdrawal of support dito kay Marcos Jr. At nako kabayan, magugulat po kayo sapagkat sa bidyong ito, malalaman po ninyo, mayroon pong general bumaliktad na. Kabayan, nako po, huwag nyo po itong i-skip at palalagpasin itong video na ito dahil makikita nyo po, marami pa po ang susunod dito kay Colonel Bongao. Hindi po ako naghihikayat mga kababayan Panoorin nyo po muna ang buong video ito bago po kayo mag-comment. Baka mamaya may basher, nanghihikayat si BMR. Hindi po tayo ganon. Kailangan nyo po muna panoorin ang buong detalye ng video ito sapagkat malalaan po ninyo kung bakit po bumaliktad ito pong si Colonel Odi Mongao at marami pa daw di umano ang maaaring sumunod at may confirmed general na bumaliktad na rin kabayan. Hindi lang natin alam kung sino kaya dapat mo muna panoorin nyo itong buong videong ito. Then, ito pa kabayan. Ang witness ni Buyeng, nako po, bumaliktad. Nako, kabayan, matindi po ito. Naalala niyo si Buyeng doon sa Bindalo ni Erwin Tulfo? Nako mga kababayan, pupunta tayo roon. At isasama po natin dito sa ating videong baliktaran. At alam nyo, ito na po ang aking sinasabi, no? Doon sa paghalimbawa na tuloy ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, abay kukuha ka, magluluto ka na lang muna ng popcorn. At popcorn muna tayo, panunuorin mo lang natin ang kanilang kalukuhan. Di ba? Kasi makikita po natin na wala pong saysay ang kanila pong pinaglalaban. Katulad po nitong isang babae na kung makasigaw, nagmamalaugat. Alam nyo, nakita ko na ito Yung isang, alam mo, apo ba yun ni Aquino? Di ba? Apo ni Noynoy yun? Grabe, di ba? Nagmamalaugat. Sumisigaw dun, magputukan lahat ng ugat, no? Ganito rin ito magsalita na ito. Ganyan po sila kung makaakala mo may pinaglalaban talagang matino, mga kababayan, kundi puro naman po palang kalukuhan. Now, kung gusto nyo pong mapanood ang itong baliktarang video, mga kababayan, series a baliktarang video po ito. Magugulat pa po kayo sa susunod na i-upload kong video. At mas matindi po ito. Nako, hindi nyo po aasahan, may bumabaliktad na po. Yung pare, si Father, nako. Yung senador, nako mga kababayan, kaya abangan nyo po, wag po kayong bibitaw sa aking mga upload mga video dahil napakarami po natin ngayon. Kung baga, ito na nga ito na. Ang bagamat ang mga Duterte ay wala na pong kumbaga lugmok na sila, bagsak na sila Bagsak sila dahil pinagtutulungan po sila nitong mga dambuhalang mga kurakot na mga politiko. Pero para sa taong bayan at doon sa taas, siguro marami sa inyong nagko-comment. Ang comment ninyo kasi siguro, sabi ng iba,
Pupunta kami sa rally, kaso wala kaming pamasahe. Siguro dahil wala kang pamasahe, nagdasal ka. Kaya baka mamaya, yung mga matatanda namang nagdasal, nagsama-sama na ngayon, nagsama-samang nagdasal, baka ito na yung epekto. Pinapakinggan na ang inyong mga dasal. Kaya mga kababayan, tuloy na po tayo sa detalye. Pero bago yan, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share ng aking mga video. At ang mga bago pa lang bumisita ngayon, i-consider nyo po kung nagugustuhan nyo ang aking ginagawang reaction video, paki-consider nyo po, paki-subscribe ang ating channel. Pakipindot nyo na rin po ang notification bell all nang sa ganun ay lagi kang updated. Wala naman po itong bayad. Libre po ang pagla-like, pag-share at pag-subscribe. Wala po, hindi po mababawasan kahit 5 duling ang iyong bulsa. Alright, kabayan, maraming salamat. At sa bandang dulo, kabayan, mamaya na lang may pasurpresa ako. Okay? Sige po, kabayan, ito, ituloy na po natin. Diretso na kagad natin dito. Ito nang itutuloy natin. We have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Mongao. He has at least 2 social media accounts, pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binaba na o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Mongao, at least for the moment, habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit papano itong posisyon ni Mongao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on why the army. Oy, take note nyo, kabayan. Ito pala ang trabaho ni Colonel Mongao. Siya mismo ang naguhulma ng mga kaisipan kung paano po maging integridad, mataas ang integrity ng atin pong mga kasundaluhan. Sa kanya pala yan, mga kababayan. Speaking of integridad, speaking of respeto, sa tingin nyo kaya mga kababayan, malamang siya ay bumitaw. Kasi nga, nararamdaman niya, mukhang hindi na ito respeto. Biruin mo, si AFP, tawag nito, si General Puques, na isang respeto, wala naman pong nakita nating kaso mula pa noon. Hindi po nasangkot sa General Puques ng kaso, di ba? Pero ang nangyari, ayun, kinasuhan at pinusasan. Biruin nyo yan, mga kababayan. Kaya siguro bilang isa siya sa naghuhulma, naghuhubog ng integridad ng ating mga kasundaluhan, men in uniform, hindi niya na po matik itong ginagawa nitong presidenteng ang sabi ng kanyang ate ay adik. Is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Mongao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong article. Article 63 of the Articles of War, ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly. Kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Ang maaari nitong mangyari ay possible dismissal from the service and whatever punishment a court-martial may decide in this particular case. So yun ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maring epekto nito? Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003, kung saan si Trillanes mismo and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Action Group, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, nagsama-sama sila doon sa Oakwood at nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. So that was one case kung saan, well, hindi lang yun disrespect, that was actual mutiny, but also under the Articles of War. Then you had also several other cases in the past, among them yung withdrawal support in the case of Colonel Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned, but it's the first time this is happening
to President Bongbong Marcos's administration. So I suppose at this time they're looking at whether this would have any consequence doon sa number one, doon sa moral ng militar, at number two, kung meron pa mga susunod, because this supposed post is being shared around widely by other people, including retired General Romeo Pocis, who of course you do know has been charged with inciting to sedition. So Mga kababayan, ano mo lang natin ng contractional lang Ito, isipin nyo mga kababayan, ay hindi po ito bago. At ang isa nga sa isa sa mga famous ay ang ginawa ni Trillanes na nag-awkward mutiny, di ba? At nagsara nga ito ng isang hotel diyan sa Makati. Nakapanira, di ba? Pero anong nangyari kay Trillanes? Naging senador pa, di ba, mga kababayan? Kaya kung si Trillanes, captain lang yata si Trillanes nun, di ba? Ito colonel, mas mataas ito. Kung ranggong pag-uusapan, malay natin sa katapangan nitong si Colonel Mungao ay pwede rin siya maging senador balang araw. At para sa akin, dahil nga ito, kumpirmado na po ito mga kababayan na siya ay talagang tinanggal na nga at nag-withdraw na nga siya ng support kay Marcos Jr. Abay, ako po, personally, hindi man niya ako kilala, ay ikakampanya ko po ito. Bakit? Kasi ito po yung isa sa may integridad na ating mga kasundaluhan, mga kababayan. Pero wag niyo po ako pagkakamalian hindi po laman lahat ng mga sundalo nakikiayon dyan kay Marcos Jr. Kaya nga, alamin po natin dito mismo sa bidyong ito dahil marami pa po ang susunod dyan kay Colonel Mungao, mga kababayan. Okay, tuloy natin. o baka maging bala ito doon sa mga ibang tao na kumukontra sa Administrasyong Marcos. Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Ed Lingao live mula Ayan, kabayan, So, maliwanag po dito na itong si Colonel Mungao ay sinibak po, hindi lang po sa sinibak, kundi naharap po ngayon si Colonel ng dismissal at court martial. Na ang katapat po nito mga kababayan ay mawawalan po siya ng mga benefits pag tinanggal po siya dito. Dishonorable discharge po siya dito, mga kababayan. So, napakalaki po ang isinugal at itinaya dito ni Odi or Colonel Odi Mungao dahil po sa kanyang action at kanyang ginawa na ito. Mukhang ang economic side or ang pang-abuhayan ng kanyang pamilya at sa kanya mismo ay malaki po epekto nito, mga kababayan. Maaari, siguro sa ating mga ordinaryong Pilipino, baliwala lang ito. Pero sa totoo lang, bilang isang bayani, naglingkod sa ating bayan, tandaan po natin, ang mga kasundaluhan po, sila po ang humaharap, nakikipaglaban sa mga NPA at mga terorista, mga NPA terorista, mga Abu Sayyaf, lahat po ng mga terroristic act, malalaking gulo sa ating bansa. Sila po ang unang frontliner humaharap dyan sa mga yan. Kumbaga, bago tayo mamatay, wag naman, sana, bago tayo mamatay ng mga Pilipino, sila muna ang unang mamamatay bago tayo. Kaya, alam nyo, hindi po ito biro-biro na ginawa ni Colonel Mungao, mga kababayan. Alam nyo, isa lang sa nakita ko dito, yung kay Tatay Digong ba? Inisip ko lang, sabi ko, hindi mo naman, si Tatay Digong, kung tutusin, pwede naman siya manahimik na, di ba? Manahimik na lang, wag na siya magsalita. Di ba kabayan? Manahimik na lang, huwag ka na magsalita. Tatay Digong, total, after all, hindi na masama ang loob ng taong bayan sa'yo. Marami ka ng bill nang nagawa Di ba? Maraming proyekto. Pero hindi Kasi, yung puso ng matanda, para sa tao, kung hindi niya ginagawa yan, wala nang gagawa. Dahil alam niya, ito mga politiko, nakatuon lang ang isip nito para mandambong, magnakaw ng pera ng bayan. Yan. Kaya si Tatay Digong, kahit matanda na, uugod-ugod na, hirap na maglakad, hirap na magsalita, patuloy pa rin lumalabas. Para hindi yung sa kapakanan nilang pamilya. Unang-una, sabi ng tatay, patanda na ako Di ba? Sinsya na kayo mga kababayan, tumutulong sipong ko, may running nose din tayo No? Pasensya na kayo Sa bagay, hindi naman kayo mahahawa dahil nanonood lang naman kayo. Hindi naman katulad ni Marcos noon, natakot sa Omicron nung pandemic.
sa Zoom lang, no? Mahawang kanya mga kadebate. Ngayon mga kababayan, no, ang pinupunto lang natin dito, alam nyo, hindi ko maiwasan na matandog ba ang akong kasing-kasing sa Bisaya pa, di ba? Yung magalaw o maano yung puso ko, mahipo yung puso ko sa ginawa nito. Kasi tayo, di ba? Kaya naman tayo nagtatrabaho, kaya naman tayo nagpapakahirap, kaya naman tayo nabubuhay dahil mayroon tayong mga pamilya, mayroon tayong mahal sa buhay na atin pong pinaglilingkuran. At dito natin ibinubuhos ang lakas at ang ating mga magagandang ginagawa para maging proud sa atin ang ating mga kamag-anak, pamilya, di ba? At umaasa tayo na pagkatapos ng ating trabaho, may retirement tayo, may makukuha tayong benefits na maaari natin ipamana sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa ating mga anak. Tama, hindi? Pero ito, hindi niya yan. Hindi niya yan inalintana na maaaring mawala sa kanya. At ito na nga ngayon, nawala na nga sa kanya. Dahil lang dyan sa post niya na yan, na pag-withdraw niya ng support sa Commander-in-Chief. Kaya ako, para sa akin, personally, pag ito tumakbong senador sa 2028, isa ito sa susuportahan ko. Hindi man ako kumilala nito, hindi man ako sabihin ng mga kampanya, ikakampanya ko ito. Bakit? Ano ngayon Kumbaga, ito yung panahon na kailangan kang tumayo. Kailangan kang manindigan. Ha? Hindi ka mukha ng isang kilala nating general na hindi na nga nanindigan, nananakot pa. Di ba? Ayaw na nga manindigan para sa bayan, nananakot pa. Wala akong papangalanan, ha? Wala akong papangalanan. Huwag niyo akong pagkamalian, ha? Pero, mayroon tayong narinig na ganyan, di ba? Wala na mga paninindigan para sa bayan, mananakot pa, tataputin pa ang bayan. Wala pa akong pinapangalanan, ha? Pero dito kay Colonel Ude Monggao, Sir, ang saludo ko, hindi pa kitang tao. Nasa puso yung pagsaludo ko sa inyo, sir. Kaya, bagamat alam mo na magiging mawalang saysay ang benefits. Kailan ka? Sorry kasi bukod sa naluluha tayo, tumutulo pa ang sipon natin dahil sa running nose natin. Pasensya na kayo, ha, mga kababayan. Ito si video kasi natin, hindi na ito ini-edit, diretso na ito. Para lang tayo nagla-live. Kasi nakakasakit na rin sa utak mag-edit pa. Wala tayong binabayaran, wala tayong kayang magbayad ng editor. Kaya mga kababayan, ito. Yan na, kaya humahanga po kami sa inyo, Sir Ude Monggao. At alam ko, hindi naman ito tapos ng karir mo. Malay natin, marami dyan. Huwag ka mag-alala, sir. Sabi nga ng kasabihan, pag may nawala, may babalik, may darating. Mapapalitan niya ng bago. Malay natin, nawala sa iyo yung benefits mo. Halimbawa, ilang milyon yan. Pero, for sure, ako naniniwala, millions ng puso ng mga Pilipino na-captured ni Sir. Kumanya ka mga kababayan kung isa ka ba sa na-capture ng puso. Isa ka ba sa milyon-milyon na na-capture ng puso ni Sir, ni Colonel Ude Monggao? Comment mo habang nagpapatuloy tayo sa ating video. Okay, kabayan, so ito na. Tunguhin na po natin ngayon. Di man sino tinutukoy mo na general na bumaliktad na. At mukhang pati ito si Ramon Tulfo, mukhang bumaliktad na rin. At itong witness ni Boyeng Remulla, bumaliktad din. Nako mga kababayan, ito yung mas exciting. Gusto nyo bang malaman kung sino itong general? Panoorin natin mga kababayan. Huwag po tayong kukurap. Namnamin po natin bawat isang sasabihin niya. Dahil dito makikita at malalaman po natin kung ilan, sino-sino pa ang maaaring bumaliktad at mga general at mga min uniform na maaari pa po, gaano sila karami na maaari pa po mag-withdraw of support dito kay Marcos Jr. Again, hindi pa ako nananawagan, ha? Hindi pa ako nananawagan dito, pero sa malawat at sa madali mga kababayan,
Ang video natin na ito ngayon, puro na po ito series sa baliktaran. Panoorin natin, pasok si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Ramon Tulfo tungkol ito sa ginawa ni Colonel Audi Monggao na pag-withdraw ng support sa Pangulo. This is Army Colonel Audi Monggao who said in his Facebook post that he was withdrawing his support for BBM, his commander-in-chief, because the president had lost his moral ascendancy. He has wasted 34 years of his military service because he may soon be discharged for mutiny. Monggao obviously doesn't know the word loyalty, one of the qualities of a soldier, the others being courage and integrity. Sandali ha, bago natin pagpatuloy si General Macanas. Mga kababayan, si General Macanas po sa hindi pa po nakakapag-subscribe. Puntahan niyo po ang kanyang channel, The General's Viewpoint. No? Yan po ang kanyang channel na bago kasi ginugurgur po ang mga channel ni General Macanas, mga kababayan. Ang ating pong niresolba dito ngayon, bago natin pagpatuloy si General Macanas, ay marami pa po ang babaliktad or magwi-withdraw support dito kay Marcos Jr. At General bumaliktad na. At itong si Tulfo, si Ramon Tulfo, di ba? Nakita niyo naman mga kababayan, ang dami nito mga post na talagang alam mo na against dito sa mga Duterte, pero ngayon mukhang bumabaliktad na po. Yan ngayon ang ating lilinawin sa bidyong ito ni General Macanas, mga kababayan. Isosolve po natin kung paano po nangyaring ito. May post po si Tulfo, Ramon Tulfo, mga kababayan, patungkol po dito sa ginawang pag-withdraw of support ni Colonel Audi Monggao. At ito ang kanyang naging reaction at itong kanyang mga sinabi kung ano ang mangyayari kay Colonel Audi Monggao. Pasensya nyo na po ang background, no, na medyo maingay kay General Macanas sapagkat si General Macanas ay nasa isang restaurant po yata, nasa labas, no? Kaya iba't ibang mga ingay ang ating maririnig. Pero nonetheless, no, kung medyo naingayan kayo, hinaan nyo ng konti, tapos pakinggan nyo na lang ng maigi. At siguro mamaya pupuntuhan naman natin isa-isa ang sasabihin ni General Macanas. Okay, punta na tayo, mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Ramon Tulfo tungkol ito sa ginawa ni Colonel Audi Monggao na pag-withdraw ng support sa Pangulo. This is Army Colonel Audi Monggao who said in his Facebook post that he was withdrawing his support for BBM, his commander-in-chief, because the president had lost his moral ascendancy. He has wasted 34 years of his military service because he may soon be discharged for mutiny. Ayan, dito muna natin, puntuhan natin. He may soon discharged at he was wasted dahil nga po sa withdraw niya rito sa kanyang support dito sa presidente. Pero yung isang kapansin-pansin, sinabi ni Tulfo mutiny. Hindi naman po ito mutiny ang ginagawa ni Colonel Audi Monggao, kundi nagpahayag lang siya ng sarili niyang salita. Wala pong paglaban dito katulad ni Trillanes. Yun talaga mutiny. Nag-rebellion talaga, lumaban talaga yon sa presidente noon, no? Sige, tuloy natin. Na-discharge na ngayon siya, di ba? Una natin napakita na. So, tanggal na siya. So, ito na yon. Monggao obviously doesn't know the word loyalty, one of the qualities of a soldier, the others being courage and integrity. Mukhang mali dito si Tulfo, mga kababayan. Pasintabi, Mr. Ramon Tulfo, ha? Sabi mo, Monggao doesn't know loyalty. Mukhang mali ka dito, sir. Kasi mukhang tama dito sa Colonel Audi Monggao. Bakit? Nanumpa yan na maglilingkod sa bayan, pagsasilbihan niya yung bayan, hindi sa presidente. Kaya saan dapat ang kanyang loyalty? Sa presidente o sa bayan? O sige nga, sino rito mga sundalo? Alam ko may mga nanonood sa ating sundalo, no? Mga pulis, may nanonood sa atin. Sige nga, paano kayo nanumpa? Nanumpa ba kayo na sinabi ninyo, maglilingkod kayo sa presidente? O maglilingkod kayo sa bayan?
O kaya mayroon pang pangatlo daw. Anong pangatlo? Maglilingkod kayo sa bayan. Tuloy. Courage, Mungaw apparently has plenty of, although some will call it foolhardiness. Mungaw's action bespeaks of a divided armed forces of the Philippines. You know why? He is secretly admired by some of his fellow soldiers. Ayan na mga kababayan, ang ginawang aksyon na ito ni Colonel Odi Mungaw ay bilang tanda na nadidivide at na-inspired yung iba na mga kasundaluhan. Aba, mga kababayan. At take note ha, hindi lang po ito inspired. Mamaya, bibigyan po natin ng silyo. Tatatakan po natin mamaya na hindi lang po ito basta inspired, kundi nagpapakita po talaga ng pwersa itong ating mga men in uniform. Bipa, sandali. Parang ikaw lang yata nakakakita ng nakikita mo. Hindi namin nakikita. Oo nga, no? Minsan kasi parang passers-by lang sa atin, mga kababayan. Pero sa totoo lang, dito sa video na ito, mamaya-maya kunti lang, malalaman natin na ang mga militar pala ay nagpakita na po ng pwersa at support sa mga Duterte. Tuloy. Tuloy natin, kabayan. Hindi mag-alala. So, yung motto ng mga pioneers, tatlo yan. Courage, loyalty, integrity. So, ang sinasabi ni Mr. Ramon Tulfo, parang hindi naintindihan ni Colonel Mungaw ang ibig sabihin ng loyalty. Kasi, ang itinuro sa amin, loyalty is, huwag kang, if you work for a man, in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Kung ayaw mo na doon, umalis ka muna, mag-resign ka muna bago ka magsalita. So, ito, si Colonel Mungaw, nasa loob pa siya ng organization, nagsalita na siya laban sa kanyang commander-in-chief. So, lumalabas, wala siyang loyalty sa commander-in-chief. Kaya lang, yung mga iba namang nababasa ko, his loyalty is to the constitution, to the people. Anyway, kanya-kanyang interpretation na yan kung kanino ka talaga loyal. Loyal ka ba sa personality o loyal sa taong bayan? Courage, grabe ang kanyang tapang. Kasi yung ginawa niyang yun is one of a kind. Siya pa lang po ang active duty member ng armed forces na nagsalita laban sa Pangulo. Kaya grabing tapang. To a point na yun na nga, ang consequences niyan is yung kanyang retirement benefits apektado. Kasi sa nakikita ko, iimbestigan siya, administrative and legal, baka haharap siya sa court martial, most likely baka ang hatol ng court martial is dishonorably discharged. Aalisin siya sa serbisyo na dishonorable, walang karangalan, so wala kang matatanggap. So sayang yung kanyang 34 years in the military service. At I believe na bago nag-post, nagsalita si Colonel Mungaw, alam niya na yan na ganyan ang mangyari sa kanya. Kung nasaan siya ngayon, hindi ko pa alam. Ang sabi ng kanyang commander, si Major General Lohico, hindi nila makontak kung nasaan na ngayon si Colonel Mungaw. So yan, courage, loyalty, integrity. Yan, integrity yung
beyond reproach ang iyong dangal. So marami ngayon ang humahanga kay Colonel Mongaw. Mga civilian sumahanga. But ito, na-attract ako dito sa sabi ni Ramin Tulfo na Colonel Mongaw is secretly admired by some of his fellow soldiers. Yan, kabayan ha, i-take ninyo yan. Sabi dito ni General Macanas na admire daw siya dito sa post ni Ramon Tulfo. No, Ramon po, hindi yun Ramil, Ramon, no? Na he secretly admire sa kanyang mga kasamahan. Na ano yun? Nagayahin din ng kanyang ginawa na mag-withdraw of support. Secretly na admire niya raw po itong mga kasamahan niyang sundalo. So ayan na mga kababayan, ma-edi na tayo na tila bagang si Tulfo para bagang sa kanyang kagaganon, kadadalal, mukhang hindi niya na namamalayan, pati siya pala napapapunta na pala roon. Di ba? Hindi natin alam kung ito na ay ito na yung sign na parang bumabaliktad na sila or paalis na rin sila dito sa bangka kasi palubog na pong bangka ni Marcos Di ba? Kaya lang paunti-unti lang silang umaalis. Pero tingnan niyo mga kababayan, pwede naman yang hindi sabihin yan Alam na yan ng mga sundalo, di ba? Pero bakit niya sinabi pa yan sa post niya? He secretly admire to his fellow soldiers na maaaring gawin din ang ginawa niya. In-admire niya yung mga ito. Gets nyo kabayan ang punto dito? Tuloy pa natin At dito, malalaman natin kung gaano karami. At mapupuntuhan na natin kung totoo nga ba na marami po nagsalita ng mga kababayan na mga men in uniform toward support dito sa mga Duterte. Tuloy, General Macanas. Well, ako, as of now, wala pa akong nakakausap na active na military kung ano ang masasabi nila sa ginawa ni Colonel Mongaw. Ang alam ko lang, ito yung Ayan mga kababayan, si General Macanas mismo, wala siyang naririnig pa at wala pa siyang nakakausap na mga active, no? Na mga soldiers, mga military personnel na maaaring sumunod dito sa yapak ni Colonel Odi Mongaw. But nag-admire siya dito sa sinabi ni Tulfo na secretly admire daw ang ibang mga kasundaluhan dito sa ginawa ni Colonel Odi Mongaw. Ano nga ba daw talaga ang alam lang ni General Macanas? Tuloy, General, ano nga alam mo? basihan ko kung ano ang sentimento ng mga active men and women in uniform sa nangyari sa bansa. Yung resulta ng absentee voting noong nakarang eleksyon na kung saan ni isa walang nanalo sa kandidato ng administrasyon. Mga kababayan, nakalimutan ninyo, passers-by lang sa atin pandinig. Siguro sa atin noon, natatanda na natin to. Alam na natin yan, pero dumaan lang ito sa ating pag-iisip noon, dumaan lang ito na sa ating pandinig, na ito pong mga kasundaluhan, mga men in uniform, ay bumaklas po ito. Nagpakita na po ito ng pwersa, nagpakita na po ito, nagparamdam na po ito dito kay Marcos Jr. Hindi nga lang literally, but figuratively, mga kababayan. Tama bang paggamit ko? Literally, figuratively? Pinaramdam nila ito sa pamamagitan noong 2025 senatorial election. Dahil wala kahit isa na nanalo ang manok ni Marcos. Sino ang nanalo? Magic 12, yung 12 po. Or Duterte. Yung Duterte, pasok lahat sa mga men in uniform. Lahat po. More or less dyan, mga kababayan, ang mga men in uniform ay mga ordinaryo mula sa pinakamababa hanggang sa general malamang. Dahil ang absentee voting yung mga yan So maraming mga general, maraming mga colonel, captain, at mga ordinaryong men in uniform na ayaw talaga na dito kay Marcos Jr. Hindi lang sila magawa or makagawa ng katulad ng ginagawa ni Colonel Odi. At tumpak din ang isang tamang hinala nitong si Ramon Tulfo
na sinasabi niya, he secretly admire itong si Odi, Colonel Odi Munggaw, sa kanyang mga kasamahan. Sa tingin ko, mga kababayan, hindi lang siya secretly admire, kundi noon pa lang, marami na talaga sa kanila, hindi lang makapagsalita dahil hindi kaya itong ginawa ni Colonel Odi Munggaw na basta na lang itapon ang 34 years na kabayanihan paglilingkod sa bayan. Itinaya dugo at pawis, buhay, prinsipyo, lahat ibinigay sa bayan. Hindi kaya ito ng iba. Kaya kudos dito kay Colonel Munggaw, mga kababayan. Tuloy natin. So, maliwanag sa sikat ng araw. Maliwanag sa sikat ng araw, mga kababayan. Nagpakita na po ng pwersa itong ating mga men in uniform. Nakarang eleksyon na kung saan ni isa walang nanalo sa kandidato ng administrasyon. Anong ibig sabihin nun? Hindi sila happy. Ang mga men and women in uniform bawal magsalita. Kahit anuman ang nakikita nilang nangyayari sa panggobyerno, hindi sila pwedeng magsalita except nung eleksyon. At nung eleksyon, nagsalita sila na ayaw namin sa inyong mga kandidato. Kaya nagising sa katotohanan ng administrasyon. Kaya tignan nyo, after yung May election last year, nagsalita ang Pangulo na the people have spoken kasama ng mga men and women in uniform at magkaroon tayo ng reforma, sabi ng Pangulo. Kaya yun, pinaresign ko sa kunuhay lahat ng mga cabinet members, but in reality wala naman. Iisa o dadalawa lang tinanggal. Optics, pampapogi lang yung mass resignation. So, I don't know kung ano sa tingin nyo, ang mga active duty soldiers, airmen, sailors, kung ano ang masasabi nila dito sa hindi talaga sila pwedeng magsalita dahil bawal. Ito, yung division. There is, sabi na, there is apparently has plenty, although some, Munggaw's action bespeaks of a divided armed forces of the Philippines. Agree ba kayo? Itong pananaw ni Mr. Ramon Tulfo na may bitak na sa chain of command, divided. I don't know kung anong basihan ni Ramon Tulfo nagsabi na may division na sa armed forces. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa atin. Ayan, maraming salamat din General Macanas sa walang sawa mo po na pagbibigay ng mga mas malalalim na impormasyon, lalo na nga sa inyong hanay. Dahil si General Macanas po, ay ang tawag nga sa kanya, General Kasi General po si General Macanas, mga kababayan. Isa rin po itong bayaning buhay na naglingkod po sa ating bayan. Pagtanggol, ang kapwa Pilipino, isang magiting na general, mga kababayan. Okay? So, now, BMR, sandali. Sino yung general na bumaliktad na? Tanong sinasabi mo tungkol kay Tulfo? Parang tila bumabaliktad na. At gaano ba karami ang mga kasundaluhan pa na maaaring bumaliktad at magsalita na rin? Narinig nyo siguro, mga kababayan. Ang post ni Tulfo, sinabi niya, mukhang secretly admire ng palihim nitong ginawa ni Colonel Odi Munggaw ang kapwa niya mga kasundaluhan. Perhaps kapwa niya Colonel, General, at mga ordinaryong men and women in uniform. Okay, so solve na tayo dyan. At anong katunayan natin dito? Na mukhang talagang hindi lang basta tamang hinalang sinasabi ni Tulfo, kundi dahil po yan kabayan sa nakaraang 2025 national election ay wala pong ni isa na nanalo ang manok ni Marcos admin. So, gets na natin yan.
manapa, ang sinong nanalo ay ang Duterte. Pasok po lahat yon. Ang problema, itong ating pumilik. Na ang isa pa sa binoto ng Duterte, ng mga men and women in uniform, ito mga kasundaluhan natin, babae at lalaki, mga absentee voting, sila lahat. Kasama na yung mga OFW ay ang Duterte Youth Party List. 3 po ang nakuha nila. Number 1 po sila sa mga kasundaluhan, kapulisan, at mga reporter, mga anchor, mga number 1 po sila, pati pa sa mga OFW. Nag-number 1 po ito. Pero ang lupit nitong ating communique ngayon, dinisqualified doon sa moot in academic ng kaso. Moot na yun eh. Tapos na yun, na-serve na eh. Biruin mo yun, nagawa pa nila. Pero ngayon, pag sila ngayon ang hanapan mo ng ganong argumento, sasabihin nila, hindi, moot in academic na yan. Katulad kay Tatay Digong, di ba? Nandun na sa dahig. Ang kanilang argumento dito, wala na yung habeas corpus. Kasi ang complaint kasi ng habeas corpus ay dapat ilabas mo yung tao. Pag naglabas ng ganong kautusan ng korte, inuutusan yung mga nagdala na ilabas ninyo, i-present ninyo sa korte yung tao. Sa ngayon, dahil hindi nasakop ng korte ng Pilipinas, nandun na sa ICC, sasabihin na nila, moot in academic na. Ganyang kalupit itong administrasyong bangag, palibasa bangag, kaya ayon kayo sa kanyang ate, hindi naman natin bintang. Ate niyang may sabi, hindi tayo. Dinilinaw lang natin. Baka meron ditong bangag na kagigising lang, baka hindi pa natutulog, napakinggan ito dito na banda. Now, sorry po, excuse me. Di ba? Ganyan ang nangyayari. Akala nila, hindi natin mapapansin. Pero kita nyo naman mga kababayan, ito, nagpapakita lang po ito na ang mga kasundaluhan nagsalita na po noon mismong eleksyon. Kaya lang, hindi po pwedeng vocal voice, hindi katulad ni Colonel Udi Munggao sapagkat napakahirap. Lahat sila sa alamang tatanggalan, madi-dishonorable discharge at kawawa naman ang ating mga men in uniform. I hope kayo, maunawaan din ninyo sila kung bakit hindi nila kayang gawin ang katulad nito ni Colonel Udi Munggao. Kasi yung iba dyan, umaasa lang din sa magiging retirement dahil yun lang ang maaari niyang ipamana sa kanyang mga mahal sa buhay. Kung agree po kayo sa aking opinion at analysis tungkol dito, huwag kayong mahiya, i-comment nyo dyan sa baba. Then, solve na tayo dyan. Marami pa po. At patunay nga yan, nagsalita na nga sila sa pamamagitan ng eleksyon. At marami daw ang na-admire pa dito. Perhaps, Colonel at General. Solve na tayo. Okay na yon. Tolpo at mga kasundaluhan, men in uniform, marami pang susunod. Solve na tayo. Isa na lang, General Bimar. So may sinasabi ka, may general na bumaliktad na. Oo, mayroon. Kanina ka pa nanonood, hindi mo alam kung sino. Ayan, no? Sandali, Bimar, tagal na yan, matagal na yan si General Macanas na Duterte. Bakit mo sasabihin bumaliktad na? Tumpak. Bumaliktad naman talaga siya eh. Bakit? Si General Macanas, isa po yung loyalista. Nangampanya po yan ng unity kay Marcos. At general siya. Ngayon sasabihin mo, wala na, retired na nga siya eh. Tumpak! Kaya nga siya nakakapagsalita eh. Dahil retired na siya eh. Yung iba hindi kaya magsalita. Dahil ayon din mismo kay General Macanas, tatanggalin sila at dishonorable discharge ang kaso nila. Wala na pong benefits. Kawawa naman. Payag ka ba nun? So, kung sino ang isa sa general na bumaliktad na, ayan si General Macanas. Dahil isa yan sa masugid na supporter ni Marcos. Dahil may utang na loob din ito sa tatay. Di ba? Dahil kinikwentuhan ni General Macanas noon. Dahil sa tatay ni Marcos Jr., medyo nakapag-ano sila, di ba? Nakapag-aral sila ng maayos. So, tinatanaw ni General Macanas. Now, itong anak ngayon, sinuportahan niya. Pero nang makita niya na hindi na rin tama ang ginagawa, labag na ito sa kanyang kalooban. Bagamat nirerespeto niya ni General Macanas ang ama nito, hindi niya na kayang sikmurain itong anak. Kaya bumaliktad siya. Maaga pa lang mga kababayan, bumaliktad na siya. At ito na nga ngayon, mayroon na talagang lumutang na active
hindi lang siya retired, kundi active na ngayon. Isinugal ang kanyang pangkabuhayan, ang kanyang retirement, ang yung ekonomiya ng kanyang pamilya, ang mamanahin ng kanyang mga anak. Mawawala na. Pero huwag kang mag-alala, Colonel Odi Monggao. Ako, naniniwala ako. Milyon-milyong puso ang napanalunan mo. Hindi ko maiwasang may emotional mga kababayan. Ako talaga, ramdam ko eh. Ramdam ko talaga ang, alam niyo yun, hindi ko mapaliwanag kung matutuwa or may inis ako or magagalit ako or maawa ako. Hindi. Alam mo yun, yung feeling ko ba? Feeling proud ako dito kay Colonel Odi Monggao at dito katulad ni General Macanas. Na kung tutusin, katulad ni General Macanas, okay na ako dito, na-retire lang ako, may pera. Di ba? May retirement na yan, masasahod na yan, wala nang problema eh. Tinatayapan, nire-rest pa nilang kanilang buhay ngayon, katulad ni General Puques. At General Simoy, mga general naman nagsasalita ngayon. Di ba? Wala nang problema sa Tatay Digong, mga retire na wala nang problema yan eh. Pero bakit nila ginagawa ito? Kasi kabayan, mayroon silang pagmamalasakit sa atin. Kaya ang dapat natin nasukli sa mga ito ay isang pagpapasalamat, kaakibat ng suporta sa kanilang ginagawa. Katulad kay Tatay Digong. Dahil kung hindi kay Tatay Digong, mas malala na ngayon ang buong Pilipinas. Baka malagpasan pa natin yung mga bampera doon sa Amerika. Di ba? Ang dami doon sa Kingston ba yun? Dami. Dahil sa addiction. Lalot pa, itong presidente natin ngayon. I-addict, sinasabi ng kanyang kapatid. Pamilya talaga. Asawa, pati anak. Grabe, no? Ang lupit. So ayan, kabayan, solve ka na. O ito pa. Kaya salamat kay General Macanas. Huwag po kayo bibitaw. And take note, ano ko pa sa inyo ha? Wala naman nagawa si General Macanas na hindi, kabayan. Nakalimutan mo si General Macanas, kinasuhan siya dati. Dahil sa kanyang pagsasalita. Mayroon. Kinasuhan siya ni General Rao. Hindi ko alam kung sinong general yun, nakalimutan ko na. Hindi ko na nga alam kung ano nang nangyari sa kaso ni General Macanas sa kanyang pagsasalita. Hindi na siya pwede mag-court martial dahil retired na siya. Yan po yan mga kababayan. Akala lang natin hindi pa nakakagawa. Itong mga retired na ito, wala na itong nagagawang kabutihan at kadakilaan at kabayanihan sa atin. Pero no, mali kayo. Mayroon pa rin. Katulad nito. Habang nagsasalita itong mga ito, mayroon pa rin po tayo sinasandigan. Tayong mga ordinaryong mga Pilipino at mga maliliit at mahihirap. Sa kanila pa rin tayo sasalig na bagamat kung pwede na silang magkuya-kuya, kung pwede na silang ubilata, may pera naman sila. Bahala na kayo dyan mga Pilipino, mga uto-uto kayo. Nagpapabayad kayo pagdating ng eleksyon. Tumatanggap kayo ng 500, 100 para ibuto nyo lang si ganito, si ganon. Pagkatapos, iiyak kayo pagdating na ng marami nang dumarating na mga sakuna sa inyo. Dahil nga sa wala pong kapararakang pagnanakaw sa pundo ng mga flood control. Okay. Dito na tayo kay Boyeng. Ako mga kababayan, ito nakakagulat sa lahat. Salamat, General Macanas. Matapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Sa kanyang inihaing counter-affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbad. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Tingnan nyo mga kababayan, tingnan ko si Boyeng ha. Ito daw galing sa puso niya, pero alam mo, pasintabi lang mga kababayan. Ako, hindi naman po tayo psychology kung ano man. Di ako tayo doktor, pero tingnan nyo,
Galing daw sa puso niya pero para bagang hindi ko nakikita. Malayo ang kanyang tingin eh. Tapos si Boying naman, ayun oh, assist ng assist sa kanya oh. Di ba? Tapos susundan pa ni Boying ng Bindalo. Oh. Ngayon daw, ito, panoorin natin, tila babaliktad na. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, Sa ating nang emosyonal na magsalita si Secretary former Justice DPWH po, Bulacan District maproteksyonan Engineer po yung Henry pamilya ko. Alcantara sa Senate Blue Ribbon Medyo- Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara Ayan na. sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang kontraktor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Consaldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Consaldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project, lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang daw siya ng mga dokumento na ibinibigay ng kanyang mga subordinate. Sa kabila nito, aabot na sa mahigit 100 milyong piso ang ibinalik ni Alcantara sa DOJ ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, kaugnay ng mga umano'y kinurap na pondo ng bayan. Una nang isinuwalat ng abogado ni Senator Joel Villanueva sa On Point ng Billionaire News Channel ang pagbaligtad ni Alcantara, gayon din ng dalawa pa sa tinuguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Just to be quick about this, he says that engineers Hernandez and Mendoza are the ones responsible for the execution of the flood control projects. Okay. Then two, he was not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the two engineers, Hernandez and
Mendoza. Moreover, and this is very telling as far as we're concerned, according to him, there has been no witness that he facilitated any payout. Okay? And then, therefore, he is in effect negating, virtually negating what he said that he did the payout. Two engineers are saying that this is Bryce Hernandez and the other one, JP Mendoza, that they are actually withdrawing the statements that they have given in connection with the case that is the subject of the preliminary investigation. For what reason? Because they have not been admitted, contrary to the undertaking of the Department of Justice officials, they have not been admitted to the witness protection program. Ayon sa DOJ, hindi raw muna sila magbibigay ng komento habang ongoing ang preliminary investigation nang hindi ma-preempt ang magiging findings ng prosecution panel. Para sa agenda, Ayan na mga kababayan, nagkabaliktaran na. Mukhang itong mga engineer ng lalo na nga ito si Alcantara ay tumimbang na, bumaliktad ng kabayan, tinatanggi niya na. Diba sinasabi niya nung habang katabi niya si Boyeng, ito ay mula sa kanyang puso. Ito na nga ang sinasabi natin mga kababayan. Alam niyo pagka sinungaling ka talaga, ang hirap eh. Ang hirap pagka nagsisinungaling ka, ang hirap talaga bitbitin ng konsensya ito. At kung mabitbit mo man ito, ay darating ang panahon na lulutang at lulutang, hindi mo ito kaya talagang hindi mo kaya itong itago. Now, siguro kung mayroon kang iniinom or mayroon kang hinihit na illegal na pulburon, baka kayang-kaya mo lahat ng kasinungalingan, itago mo ito. Pero kung ordinaryo ka, nako, mahirap. Alam mong kasalanan, alam mong mali, ang hirap nito, kabayan. Lalo to't nakikita mo, taon-taon dumarating, dinadalaw tayo ng malalakas na bagyo at maraming mga mamatay, nako, patayin. Hay, ayon nga kay Gutesa, di ba? Mga kasama niya nakita, nasaksihan. Yung kasama niya mismo dinideliver para ng pera para dito sa mga taong ito. Ngayon pa lang para pamunta sana doon sa mga kanilang kamag-anak, na lugar ng kanilang kamag-anak para hindi mabaha at hindi mamatay. Ayan kabayan, so ayan na, seremolya, mukhang simplang na naman dito dahil mukhang nagbaliktaran na itong kanyang witness. Di ba? Ina-assist niya ito noon mga kababayan eh. At ito ang matindi kabayan. Diretso tayo dito. Bago tayo magtapos, dito tayo. Ito, ang Kabataan Party List ay nanganganib na masampahan ng kaso ng mga magulang nito. Desidido ang pamilya ng isang estudyanteng nasawi sa engkwentro sa Occidental Mindoro na magsampa ng kaso. Kinilala ang biktima na si Jerlyn Doydora na umano'y miyembro ng Kabataan Party List at nakaugnay sa NPA. Si Almar Fersuelo magbabalita. Kabataan Party List, please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po, tigilan niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Galit at pagkamuhi ang nararamdaman ngayon ni Aling Merlinda Doydora sa Kabataan Party List matapos na mapag-alaman niyang nasawi ang kanyang anak na si Jerlyn Doydora sa isang engkwentro sa pagitan ng militar sa Abra de Ilog Occidental Mindoro nitong Enero 1 taong kasalukuyan. Si Aling Merlinda ay isang OFW at napilitang umuwi dito sa bansa upang makita sa huling sandali ang kanyang anak. Anya, wala silang alam na sumali si Jerlyn sa Kabataan Party List at hindi niya inakala na sa kanyang pag-uwi ay isa ng bangkay ang kanyang pinakamamahal na anak. Yung pagsali na to ng Kabataan Party List, hindi namin alam to. Dali-dali po ako umuwi kasi isa po akong OFW. Makasakit po sa isang magulang. Inunod ng kuya niya na siya.
Matatandang ilang beses nang isinawalat ng mga dating kasapi ng rebeldeng NPA na ang Kabataang Party List ay isang legal front ng CPP, NPA, NDF kung saan nagre-recruit ang mga ito ng kabataan na mamundok at mamuhay bilang mga NPA. Samantala, hindi rin napigilan ni Gina Madis, ina ni Stephanie Joy Borinaga, ang maiyak nang malaman na kasali sa engkwentro ang kanyang anak. Nagpaalam lang ang anak na pupunta sa Maynila, ngunit napunta sa Mindoro dahil na-recruit ng anak bayan. Ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya sa mga ganyang samahan. Na-recruit po siya sa anak bayan po. Kung matatandaan, sinalubong ng tropa ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang taong 2026 ng isang engkwentro laban sa rebeldeng grupong New People's Army o NPA sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sundalo at ikinasawi ni Jerlyn. Para kay Luisa Espina ng Hands of Our Children Movement, katulad niya na na-recruit din ng anak, pare-pareho ang ginagawang pattern ng mga makakaliwang grupo kung paano nila nire-recruit ang mga inosenteng kabataan. Karamihan po sa mga anak namin nawala po ng December. So ganyan din po ang aming anak at ganon din po sa mga Hands of Our Children Movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersion. Ang paalam kay Ma'am Gina, immersion. Kay Ma'am Merlinda is camping. So pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko, natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55, Guerrilla Front 2, Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. Binigyan diin pa ni Espina na ang pagkawala at pagkasawi ng ilang mga kabataan ay bunga ng terror grooming na ginagawa ng Makabayan Bloc na nasa Kongreso. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating gobyerno. Kaya kinukundina namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano nate-terror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni Ma'am nasawi. Ang anak ni Ma'am missing pa rin. At marami pa rin sa Hands of Our Children ang nawawala 10 taon, 9 na taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima. Samantala, desidido naman ang kampo ni Aling Merlinda na sampahan ng kaso ang Kabataan Party List. Plan po namin ngayon ay magpa-file po kami ng case sa Kabataan Party List na yan. Sa nagdala sa anak ko at nagbigay ng kapahamakan. Noong Enero 8, na-rescue ng Philippine Army si Chantal Anicush, 24 anyos, isang PhilAm na kasama ng NPA sa engkwentro sa sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog. Umaasa si Aling Gina na makapagbibigay si Chantal ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo. Ayan mga kababayan, makikita po natin dito, medyo delikado na ang lagay nitong mga kabataan. Kabangagan Party List pala ang ginagawa nito, katarantaduhan pala. No, nire-recruit, nililinlang po ang mga batang pag-iisip. At ngayon mga kababayan, ito ang matindi. Itong nahuli, gusto nilang palabasin na hindi ito MPA at hindi ito nila kasama. Kumbaga, ano lang ito, naligaw lang. At gusto pa nilang pagbintangan. Mabuti na lang kamo talaga binidyo mga kababayan. Ito, ang kanyang video kung sino ba talaga itong si Anicuche na nahuli dyan, na nagtatago. Ito siya mga kababayan. Chantal Anicuche before. Philippines is using U.S. tax dollars to bomb peasants and indigenous people in the middle of a drought. We demand an end to U.S. support for the bloody Marcos regime. Chantal Anicuche after. Bloody Marcos. Bloody Marcos regime.
The bloody Marcos regime! Grabe, ang tapang mga kababayan, ano? Nagmamaliugat, no? Nagmamaliugat itong babaeng ito. Samantalang dito mga kababayan, nakala mo kung sino siyang ang bait-bait, no? Kung sinong nagbabait-baitan itong babaeng ito nang mahuli, nang makuha. Pero diyan, no? Grabe ang tapang, no? Nagmamaliugat talaga. Gumaganon talaga siya, no? Chantal. Akala mo sinong ano eh. Chantal. Chantal. Oh, kita nyo? Oh, tingnan mo naman, oh. Diyan mo yung maliugat yan. Ay, Chantal! Ano? Ganun sana. Hindi. Chantal po. Kulang na lang magsalita ng po eh. Para, bagay, hindi ito Tagalog eh. Sa Pelam nga ito, pero hindi ito marunong yata magpo eh. Kita mo naman yan, makakala mo, makaasta kung sino. Sayang ka, ining. Dahil sinira mo ang buhay mo sa walang kakwinta-kwintang pakikipaglaban ko, no? Laban ng mga kabaliwan. Ayan mga kababayan, ito na ang surprise ko sa inyo. Sa mga nakarating dito sa dulo ng ating video na nagpa-shoutout, ito na po yung kahapon. Oh, nahin ko na po ito, si Filipino Boy. Shoutout po Kuya VMR. Ayan, sabi niya. Ayan naman si Nimisio Saging. Shoutout from Nueva Vizcaya. Idol VMR. Uy, sorry. Nueva Vizcaya. Wow, nakarating na ako dito. Napadaan na ako dito. Ito naman, di ko na hinart mga kababayan kasi sabi niya, Idol, paliitin mo ang sa iyo. Maliit masyado ang video. Hindi ko alam kung anong paliliitin eh. Kaya hindi ko hinart mga mahirap na eh. Kaklaruhin mo kung ano dapat paliitin yung sa'yo. Wag naman. Ikaw talaga, Danny Corla, oh. Wag mong paliitin yung sa akin. Anyways, mga kababayan, salamat sa pag-comment mo, Sir Danny Corla. Wag mo na akong tawaging idol. Hindi naman ako karapat-dapat maging idol, no? Anyway, ang sagot ko dyan, kung itong video ko nakikita mo, maliit ang nakikita mong video dyan, hindi po pwede na sundin ko yan sa'yo kasi mangyayari, pagka sinunod ko yan, makaka-copyright po tayo. Okay? Sana maunawaan mo ako, naalala nyo kung nandito ka noon, wala tayong video na nakaraang ilang buwan dahil nga po sa sinuspindi tayo ni YouTube dahil dyan sa ginawa natin na isang buong video lang, walang reaction katulad nito. I hope na maunawaan mo, sir, ha? Kapatid, no? Ito pa, sabi naman ni Ronnie John Preselda, shoutout po BMR from Tracy Martires, Cavite. Wow! Ang ating mga viewers dyan sa Tracy Martires, thank you sa inyo, ha? Ayan, ano na natin yan. I'm watching from Capiz. Shoutout sir VMR. VMR lang. Helen Buendia, shoutout po sa inyo, ma'am. Lorita Naong, like dan po from Davao City. Yan. Shoutout sa mga taga Davao City, Ma'am Lorita Naong. Shoutout sa inyo dyan. Ito pa. Pa-shoutout naman po from Davao City watching. Sabi ni Narciso Limpot. Yan. Shoutout sa inyo, sir Narciso Limpot. Sabi naman ni Esther Gail or Gili. Shoutout po from Pangasinan, more power VMaroy. Antoy papangantayon tan, inasen. Inasen tan na kamuting kahoy ay bali-bali latan, no? Pising, nayari latan. Kung Ilocano ka man, inabraw, si daon dita. Agyaman na, Ma'am Esther Gail. Okay. Roberto Masong, KVMR, good evening, shout out from Cebu City. Oy, maayong hapon. Kaninyong tanan diha sa Cebu. Maayong gabi eh. Yan. Maraming salamat mga kababayan sa walang sawang pagsuporta. Tsaka si Ate Charilo, nagpapa-shoutout din yun, no? Nagpasalamat siya pagpa-shoutout. Hindi ko na nailagay dito. Yan, si Ate Charilo. Maraming salamat sa inyong suporta at walang sawang panunood, paglalike, pag-share ng ating video. Kung gusto nyo pong ma-shoutout, i-comment nyo po dyan sa baba, pakilagay nyo rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo at atin pong isa-shoutout. Maraming salamat muli, Pilipinas as always. Bye-bye!